they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible.
indestructible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong. So trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide, beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide.
imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. God will provide. Amen. Isang mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa po sa atin. Good morning po. Ay, yun, may palakpak. Yan, dapat. Yan. Kahit, Amen. Ang tawag dito. Yun, gumagapang. May gumagapang sa studio. Ayan. Tayo po muli ay sisimulan natin ang ating araw ng salita ng Diyos. Ayan, kaya nga good morning po mga members. Ayan, good morning po sa mga nakikinig ngayon po umaga. Kaya bago po kami magsimula, syempre gusto po muna namin kayo batiin. Ayan. Brother JD, tignan mo nga, batiin mo nga yung mga naka-live na dyan, yung mga maaga natin na members. Magandang umaga po sa mga members, sila Ma'am Myra, Ma'am Emilia. Morning po. Good morning po sa inyo, Ma'am. Kay Zia, Wow. kay Ma'am Heidi, kay Morning Ma'am po, Glyza, kay Ma'am Joyce. Good morning po sa inyo, Ma'am. Kay Sir Ariel, good morning po, sir. Morning, sir. Kay Ma'am Rowelyn Morning po. at kay Sir Digno. Good morning po, sir. Pati si Sir Gilbert, good morning po. Good morning. Good morning po. So, ayan, mga parents, since kayo po yung mga nandito, maganda po ipag-join nyo po sa Google Meet natin ang inyo po mga high schoolers na anak. Ayan. So, bati naman kayo mga kasama kong host dito. Batiin nyo yung mga naka-live na. Wait. Brother JD, good morning naman para sa mga naka-live natin na members. Good morning sa inyo lahat at sabay-sabay tayo makinig na salita ng Diyos ngayong umaga. Sabay-sabay tayo. Good morning po sa ating lahat. Gising na po mga high schoolers para matuto po tayo sa salita po ng Diyos. Amen. Good morning po sa inyong lahat at good morning sa lahat. Pati sa mga Ayan. nandito, good morning sa inyo. Ayan, Kasi oo. pong natutulala na si Oo pong. nga parang yun, may ano sir, may na Earth roamer sa labas. Ayan, so again, sa umaga pong ito, ating pong pinag-uusapan and is all about diligence. Yan, it's all about diligence at ngayon naman po sa umagang ito ay syempre, yun pa rin po ang ating pag-uusapan patungkol pa rin po sa diligent. Okay? Na makikita po natin dito sa Proverbs chapter 21 verse 5. Yan, Proverbs chapter 21 verse 5. Pwede mo bang basahin yan para sa atin, Brother Dex? Proverbs chapter 21 verse number 5. Proverbs chapter 21 verse 5. The thoughts of the diligent
tend only the plenteousness, but of everyone that is hasty only the want. Yun. So, dito po tayo magfo-focus sa sinabi ng Bible na the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Yan, the Amen. thoughts. Brother JD, ano po pasok sa utak mo pag may idea ka ba pag sinabi dito ng Bible na thought or thoughts? Yun yung mga idea natin patungkol Mm. sa isang bagay. Halimbawa lang, sa school, Mhm. nagtanong yung teacher natin, 1 plus 1. Papasok sa isip mo nun, 2. Yun. So, kung ano yung pumapasok sa isip mo. Mm. So, yan pag sinabing thoughts, which is tama kasi the word thoughts ay it means contrivance. Pag sinabi po natin contrivance is the act of inventing. The act of inventing, devising, or planning. Yan. So, ang inventing yung, pag sinabi natin inventing yung pag-iimbento. Okay? Ito po ay nagsisimula lahat kasi yan sa isip. Okay? Kaya pag sinabi nating thought ay yung nagagawa ng isip, okay? Ang ano yung kaparaanan mo sa isip mo, yung napagpaplanuhan mo. At sabi ko nga po, eto lahat dito, lahat to nagsisimula sa isip eh. Yan. Kaya pag sinabi nating thought ay yung ano yung naiimbento mo sa isip mo, ano yung tumatakbo sa utak mo. Okay? Yung pagpaplano. Yan po ibig sabihin ng thought dito. Okay? Kasi sabi ko nga, lahat po may naiisip. Okay? Lahat may naiisip. Kaya nga, kahit yung tamad yan, may naiisip yan, may naiimbento, may mga kaparaanan at napagpaplanuhan. Okay? Yan po pag sinabi nating thought. Okay? Kaya sabi dito ng Bible, the thoughts of the diligent. And again, pag sinabi nating diligent, ang definition po natin ng diligence or being diligent is incisive. Na ibig sabihin po nito ay, tawag dito, matalas ang pag-iisip pagdating sa trabaho, sa mga dapat gawin, sa tamang gawin. Kaya sabi ko nga kanina, lahat may thoughts, lahat po may naiisip. Okay? Pero, alam niyo po, magkakatalo kasi kung anong klaseng tao ka. Sabi ng Bible, the thoughts of the diligent. Okay? Yung naiimbento ng isip, yung mga kaparaanan na naiisip sa nagagawa, yung napagpaplanuhan ng isang taong diligent, isang taong masipag, isang taong matalas ang pag-iisip sa tamang gagawin, ay sa mga dapat gawin. Kaya nga sabi ko nga dito kasi yan dito magkakatalo sa kung anong klaseng tao ka. Kaya nga ang tanong, are you diligent? Ang tanong, masipag ka ba? Ibig sabihin na masipag ay matalas ang pag-iisip mo pagdating sa mga dapat gawin sa tamang gawin. Amen. Dapat na nagagawin. Okay? Na ano sabi ng Bible? Yung thoughts, yung naiisip ng isang taong matalas ang pag-iisip sa tama o masipag, tend. Ibig sabihin ng tend, it means to move in a certain direction. Kasi, sabi ng Biblia, yung pag-iisip ng isang taong masipag, tend only. May siguradong direction. Although, lahat po ay may siguradong direction sa lahat ng Amen. ating ginagawa. Minsan may nasasabi tayo na ito walang direction ang buhay niyan. Although, lahat may direction. Lahat po ay may pupuntahan. Lahat ay may pupuntahan ng buhay. Kaya nga, alam nyo, tayong mga young people, mga high schoolers, alam nyo, ito naririnig rin naman natin sa ating pastor na huwag padalos-dalos sa mga naiisip natin, huwag padalos-dalos sa mga ginagawa natin dahil lahat ng iniisip mo, nag-iisip ka pa lang, sabi ng Bible, thoughts pa lang, nag-iisip ka pa lang, may sigurado ng pupuntahan yan. Wala ka pang ginagawa, nag-iisip ka pa lang. Kaya nga alam na ng Diyos
na sa isip mo na yan, ito ang pupuntahan ng kaisipan mo na yan. Kaya nga ang tanong sa ating mga young people, mga high schoolers, okay? Oh, yung kung ano yung lagi mong nasa isip, okay? Ano yung thought mo lagi, yung thoughts mo. Kamustahin mo ano yung lagi mong nasa isipan. Okay? Saan ka kaya niyan dadalhin? Amen. Diba? Maganda yun na maisip natin. Kasi nga, sabi ko nga marami sa atin, mga young people, na hindi nag-iisip ng maayos. Okay? Kasi sabi ko nga po, sabi ng Biblia, lahat po ay may direksyon, lahat ay merong pupuntahan. Kaya nga nakakalungkot, maraming kabataan, nasisira ang buhay dahil walang talas ng pag-iisip pagdating sa tama. Amen. Walang tamang kaisipan. Kaya nga napapahamak ang isang young people. Oh. Kaya nga napapahamak. Bakit? Sa pag-iisip. Dahil sa pag-iisip. Kaya tignan ninyo. For example, maraming na-addict sa cellphone. Oh. Ngayon, kung addict ka sa cellphone, saan ka dadalhin ang pagiging addict mo sa cellphone? Di ba? Oh. Saan ka dadalhin yan? Ngunit dito nga po, ano sabi ng Bible? The thoughts of the diligent tend only. Nakita niyo po yung sabi ng Bible? Na tend only. Nag-iisip pa lang yung taong masipag. Nag-iisip pa lang. Nagpaplano pa lang po yung taong masipag, masikap. Pero saan po siya dadalhin? Sabi ng Bible, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. When we say plenteousness, it means gain. Na pag sinabi nating gain, ay pakinabang. Profit. Di ba? May pakinabang na maayos. Superiority. It means preeminence. Kaya nga, sabi ko nga po, ang kaisipan ay ang laging naiisip ng taong masipag. Sabi ng Bible, lagi siyang dadalhin sa pakinabang. Amen? Dadalhin siya lagi sa pakinabang. Dadalhin siya sa, sabi ng Bible is superiority. Na pag sinabi natin superiority ay angat ang buhay mo. Angat ang buhay mo sa iba. Kaya nga, ang kaisipan ng taong masipag, dahil ang naiisip niya lagi ay tama, kasipagan. Sabi ng Biblia, lahat ito ay may magandang pakinabang at angat ka sa lahat. Kaya nga, kung ikaw ay masipag na tao, may pakinabang ka. Amen. Okay? Amen. Kaya nga, ang isang taong masipag, ito yung nakita ko dito sa verse na ito ang isang taong masipag ay dadalhin ka sa buhay na may pakinabang. Kaya nga, naririnig natin sa ating mga magulang, di ba? Wala kang pakinabang, di ba? Biruin mo, high schooler ka pa lang, wala ka ng pakinabang. Lalo kung tumanda ka, ano na kaya nangyari sa'yo? Di ba? Bakit? High school ka pa lang, wala ka ng pakinabang. Bakit? Alam niyo po ba? Na yan, sinasabi ng Bible. Nagsisimula yan sa pag-iisip. Okay? Paano ka dumating sa punto na wala kang pakinabang? Ang tanong, ano yung nasa isip mo lagi? Dinala ka sa pagiging hindi mapapakinabangan. Ibig sabihin po niyan, ay hindi ka masipag. Okay? Wala kang kasipagan. Pero kung masipag ka, ano sabi ng Bible? Dadaling ka sa pakinabang. For example, ilagay natin, pag mag-aaral ka, nag-aaral ka ngayon, katulad ngayon ay nagpupasok kayo sa inyong mga schools, nag-aaral kayo ngayon. Nagsisipag ka sa inyong school, sa iyong pag-aaral. Bakit? Gusto mong makapagtapos ka. Gusto mong may mapakinabangan ka ng mga magulang mo. Di ba? Kung hindi ka magsisipag, hindi ka mapapakinabangan ng magulang mo. Ilagay natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Bakit marami yung people na hindi napapakinabangan ng Panginoon? Bakit hindi napapakinabangan ng Diyos? Walang involvement pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi nagagamit ng Diyos. Sa madali sabi again, walang pakinabang sa Diyos. Bakit? Ang tanong, ano kaya nasa isip mo lagi? Ano ang tumatakbo sa isip mo lagi?
Ano ang pinagkakabalahan mo? Pero, ayun nga, pinag-usapan natin, kaya maganda na magsipag tayo o ilagay natin sa paglilingkod natin sa Diyos. O high schooler ka pa lamang. Maganda, sabi nga ng ating pastor, magsipag kayo. Mag-soul winning kayo sa inyong school. Right. Kung Amen. yan, magsisipag ka sa pag-share ng salita ng Diyos sa inyong school, sa inyong classroom. Okay? Ang tanong, pag may tumanggap dyan sa Panginoon, ay nabago yung buhay, pakinabang ba yun o hindi? Pakinabang yun. Amen. Di ba? Pakinabang yun. Pero kung nandiyan ka sa school mo, alam mo na anak ka ng Diyos, alam mo na tinuturuan tayo dito sa ating simbahan, na dapat nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Ang tanong, anong pakinabang mo dyan? Di ba? Kaya nga, ito yung isa sa katangian ng isang taong masipag. Okay? Lahat ng kanyang naiisip ay dadalhin sa pakinabang. Kaya nga, katulad ng pinag-usapan po natin last time, pakinabang po yun, that diligence maketh rich, and diligence beareth rule. Di ba? Yan, kaya nga, ang tanong, ngayon, sa buhay mo ngayon, napapakinabangan ka ba? Di ba? Napapakinabangan ka ba? Kung hindi, tanungin mo sarili mo, tanungin natin ating sarili. Okay? Ano kaya ang klaseng tao tayo? Masipag ba tayo? Right. Diba? Pero, ang taong masipag, ano sabi ng Bible? It will lead us to plenteousness. May pakinabang ating buhay. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Diba? Mga young people, high schoolers, gusto nyo ba ng pagpapala ng Diyos? Siyempre naman. Diba? Pero ang tanong, nagsisipag ba tayo? Diba? Nagsisipag ba tayo? Kaya nga, maganda na makitaan tayo ng kasipagan. At sabi ng Biblia, may pakinabang tayo sa ating buhay. Diba? Kaya nga, maganda yun na pinag-usapan natin dito ay kasipagan. Diba? Kaya nga sa mga schoolers na nakikinig ngayon, diba? Sa pinagkakabalaan mo ngayon, dadalhin ka kaya sa buhay na pakinabang. Huwag mo lang isipin na mapapakinabangan mo ang iyong sarili. Ang tanong, mapapakinabangan ka ba ng Diyos? Ang tanong, magagamit ka ba ng Diyos? Ang tanong, makakatulong ka ba pagdating sa paglilingkod mo sa Panginoon? Diba? Yan ang isipin natin lagi sa iyong ginagawa ngayon. Sabi ko nga, tinuturuan tayo mag-involve sa soul winning. Pag nagso-soul winning ka, sino ba nakikinabang sa buhay mo? Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Di ba? Kaya ngayon, ano ang pinagkakabalahan mo? Ang tanong, pakinabang ka ba sa Diyos? Pero nasabi ng Bible, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Di ba? May pakinabang ang buhay mo. Pero pag hindi ka masipag, hindi ka nagagamit ng Diyos, yan yung buhay na walang pakinabang sa Amen. ibabaw ng mundong ito. Amen. Di ba? Brother JD, ano masasabi mo sa ito yung sinasabi ng Bible nga na siyempre, although pag kabaliktaran naman pag hindi ka magsisipag, wala kang pakinabang. Pero kung masipag ka, ito nga yung sinasabi ng Bible, may pakinabang ang buhay mo. Naniniwala ka ba doon, Brother JD? Ano masasabi mo? Siyempre naman, kahit sino naman maniniwala na kapag masipag ka, meron kang pakinabang. Bakit? Dahil lagi kang gumagalaw. Halimbawa na lang sa bahay nyo, nakikita mo na yung nanay mo, nahihirapan na. Ang dami niya ginagawa, nagluluto at naglilinis ng sabay. Kaya kung tinulungan mo yung nanay mo sa paglilinis at siya na nagluto, edi nagkaroon ka na ng pakinabang. Amen. At sa eskwela, groupings, Oo. inassign kayo ng isa-isang task. Mm. Kung gumawa ka doon, ginawa mo yung part mo, meron kang pakinabang. Yeah. So alam naman natin sa lahat ng bagay, kapag meron kang ginagawa, laging merong gain, meron niyang dagdag sa'yo. Halimbawa na lang sa atin, as workers of God, as soldiers of God, pag nagsaserve tayo kay Lord, sabi nga kagabi ni Pastor RJ sa personal evangelism namin, napapatuwa natin yung Diyos. Nagkaroon tayo ng Amen. gain sa Kanya by glorifying Him. Kasi nga sabi ng Diyos, kapag hindi tayo sabi ni Pastor, kapag hindi tayo nag-soul winning,
nadidishonor natin yung Diyos. That's right. At nadidisappoint din sa atin yung yung Holy Spirit. Yeah. Nadidisappoint sa atin yung Holy Spirit. That's right. So dapat ang gawin natin, maging masipag tayo. Bakit? Amen. Dahil nga nagkakaroon tayo ng gain dito. Meron That's right. tayong nakukuha dito na mabuti. Hindi siya katulad ng katamaran. Nasasabihin ka na nga na walang pakinabang, wala ka pa nakukuhang gain. So ano Yeah. yung point na pagiging tamad? So inaamin ko naman sa sarili ko, tamad ako eh. Tamad talaga ako, inaamin ko rin yan. Kahit nga pag-uwi lang nga na maglalakad, ayoko yan eh. Natamad ako kasi ang layo-layo nga naman. Wait lang, hanggang dito. Pero kailangan pilitin pa rin natin. Kasi sabi dito sa Bible, nagkakaroon tayo ng gain. Amen. Plenteousness. Mabuting That's gain. right. Hindi siya sa kasamaan. Yeah. Kasi wala namang mabuting na idudulot yan eh. Wala naman mabuting na idudulot yung kasamaan sa atin. Wala naman din na mabuting na idudulot sa atin yung mga kalokohan na ginagawa natin. So ano yung maganda nating gawin? Maging masipag tayo sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Sa bagay, sa eskwela, sa paglilingkod sa ating Panginoon, maging masipag tayo. That's right. Amen. Thank you, Brother JD. Maganda yung nasabi mo na ano eh, na matutuwa ang Panginoon. Maganda yun eh, nabanggit mo na yun. Kasi lalo tayong mga young people, mga high schoolers, marami kang ginagawa na natutuwa ka eh. Mm. Diba? Pero ikaw lang yun, ang tanong sa ginagawa mong yan na natutuwa ka, natutuwa ba ang Diyos? Amen. Diba? E pag umipak ka ng vape, natutuwa, diba? Nakakatuwa eh. Sa kanila, diba? Pero ang tanong, natutuwa ba ang Diyos? Amen. Or sa anumang ginagawa, di ba? Eh, kahit nga, minsan, di ba, nasa simbahan ka na, pero natutuwa ka pa sa hindi magandang gawain. Di ba? Natutuwa ka. Pero ang tanong, natutuwa ba ang Diyos? Kasi naniniwala tayo na pag napapakinabangan ka ng Diyos, eh natutuwa ang Panginoon. Eh ganun rin, sabi nga ni Brother JD, yung sa bahay, diba? Na nakakatulong ka, hindi ka lang puro cellphone. Ang pangit pa dun pag nahawak mo yung cellphone eh, wala ka naririnig. Diba? Wala ka na papakinggan. Kahit nasa harapan mo na mismo yung magulang mo nagsasalita eh, hindi ka pa nakakapakinig. O, diba? And in which nakakahiya yun. Sa isang young people, sa isang high schooler, na akala mo siga ka pag tinatawag ka ng magulang mo at kinakausap ka at hindi mo man lang pinapansin ng magulang mo dahil nakatutok ka sa cellphone. Akala nila siga ka, okay yung ganun. Hindi. Diba? Nakakahiya yun bilang isang young people. Yan. At sabi ng Biblia, at ito nga, i-connect natin sa pinag-usapan, hindi ka dadalhin sa may pakinabang na buhay. Yan. Kaya, thank you, Brother GD. Maganda yun, nabanggit mo na ano eh. Mapapasaya mo ang Panginoon o pag may ginagawa para sa Panginoon. Brother Negong. Ayun, maganda nga yung pinag-uusapan natin. So kapag sinabi rin nating thoughts, nga describe ni Sir Meshach kanina. Pero makikita pa natin dito, ito yung kapag sinabi nating thoughts. Ano yung sabi mo kanina, Brother JD? Pagdating sa thoughts. Yung naiisip natin. Yun, Kung ano yung yung pumapasok naiisip, sa di ba? utak Kung ano yung pumapasok sa utak. So, it is the act or operation of the mind. Ibig sabihin yan, kung paano gumagana, kung paano kumikilos, sabi nga ni Sir Misha kanina, kung paano ka lumalabas yung imagination mo, nag-i-invent, di ba? Oh. So, kung paano lumalabas or paano nag-ooperate yung utak natin. Kung paano kumikilos at gumagana. Di ba? So, sabi ng Bible, the thoughts of the diligent, yung operation of the mind. Kapag sinabi natin operation of the mind, yung thoughts or yung paggana ng isip, kung paano yan gumagalaw, kung paano yan kumikilos, di ba? Right. So, tend only, sabi nga ni Sir Meshach, tend. It means lead, di ba? Iano ka niyan, ipupunta ka niyan. Saan? Sa pagiging superior, di ba? Plenteousness. Yun nga, maganda. Yun yung magandang ano eh. Yun yung magandang explanation ng plenteousness. Hindi lamang yung abundance, hindi lamang yung sagana ka. Pero, ang napakaganda dito ay yung superiority. Kasi Right. kapag meron kang anong bang klaseng operation of the mind ang meron dito, kaya sinabing it will lead to plenteousness. 'Di ba? Diligent, the thoughts of the diligent. Kapag Right. sinabi nating diligent, quick, 'di ba? Quick or sharp. So the operation of a diligent man's mind gains abundance.
copious supply. Kapag sinabi natin copious, sagana. 'Di ba? Ang kaisipan ng, ano pa lang to wala pa tayo sa outcome. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Mishak kanina, wala pa sa outcome, pero yung kaisipan na, abundant na yan. Yeah. 'Di ba? Yung sa isip pa lamang, abundant na. right. Sa isip pa lamang, sagana na. 'Di ba? Sagana na. The Bible simply tells us, ano yung magiging product? Ano yung magiging product ng diligent? 'Di ba? Yung kaisipan ng diligent. Ibig sabihin niyan, yung operation ng utak. That's right. Yung operation ng utak, sabi nga namin, lahat ay nagsisimula sa kaisipan. Right. Sa kaisipan. The Bible shows and describe the thoughts. Yung operation ng kaisipan ng masipag will lead to plenteousness. 'Di ba? Superiority. Bakit maraming kabataan ngayon ang nasa mababang klase ng buhay? Anong mababang klase ng buhay? Akala niyo ba yung magaling tayo sa online games? Hindi yan yung totoong buhay. 'Di ba? Ang totoong mataas na buhay ay yung ikaw ay masipag. Bakit? Amen. Sa kaisipan pa lamang, superior ka na. Amen. Superior ka na sa utak at superior na tayo sa, lalo na kapag sa outcome niyan. 'Di ba? So it tends only gains abundance. 'Di ba? It tends or only gains abundance because his thoughts is quick and sharp. 'Di ba? Right. Ang outcome mo ay magiging abundant, magiging plentiful, 'di ba? Plenteousness will tend only to plenteousness dahil yung operation ng utak mo, yung kung paano gumagalaw ang utak natin, ay masipag. Pero alam nyo ba, hindi lamang sa outcome magiging masipag yan. Kaya magiging superior ka dahil yung operation ng mind mo ay superior. Ano yun? Meron kang karakter ng diligence. Amen. Meron kang karakter ng diligence, meron kang katangian ng kasipagan. Kapag meron tayong katangian ng kasipagan, dun pa lang, superior na tayo sa iba. That's right. Kaya nga, kapag tayo ay nag-isip, di ba, sabi ni Sir Misha kanina, yung iniisip ba natin, di ba, ikalalagaw mo ba yan? Yung kung paano kumikilos ang utak natin, yan ba ay magle-lead sa atin sa plenteousness, sa superiority? Or kapag, kasi ang kaisipan natin bilang isang kabataan ngayon, ay kung paano tayo magbe-blend in sa mundo, kung paano tayo makikisalamuha sa mundo. Pero ini-encourage ko kayo ngayong umaga na dapat ang kaisipan natin ay kasipagan dahil idadala tayo niyan sa superiority. Gusto mo na meron kang abundant life, gusto natin magkaroon tayo ng maayos na outcome sa buhay natin, sa isip pa lamang natin, ayusin na natin. 'Di ba? Yeah. Ayusin na natin kung paano nag-ooperate ang ating kaisipan. That's right. 'Di ba? A diligent mind will never think of an unabundant outcome. Hindi ka makakapag-isip ng hindi abundant na outcome dahil yung kaisipan natin ay superior. 'Di ba? Your mind knows what your outcome will be. Sa utak mo pa lamang, alam mo na kung ano yung magiging outcome ng gagawin mo. Yeah, that's right. 'Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, ini-encourage tayo na the thoughts of the diligent tend only. Naunawaan niyo po ba yung sinabi ng Bible na only? Yep. Diligent, the thoughts of the diligent tend only. Hindi sinabi dyan na diligent tend to plenteousness. Sabi ng Bible, only. That's right. Ibig sabihin nan, ang kasipagan, ang utak na meron ng kasipagan, ang masipag pala, ay magli-lead only. Saan? Sa kasaganahan lamang. That's right. Hindi tayo niyan ililid sa buhay na hindi abundant, hindi sagana, or hindi tayo superior. Mm. 'Di ba? Tandaan natin yung word na only dyan. Tend only to plenteousness. Hindi tayo, kung sa lagi sinasabi ni Pastor, hindi tayo ilalagay sa mababang uri ng kalagayan. Amen. At kung i-connect natin yan sa ministry natin, hindi tayo hindi tayo makokontento na lamang sa mababang kalagayan ng ministry natin bilang isang high schooler kapag tayo ay masipag. Kaya nga gusto natin maging superior, gusto natin maging lamang tayo sa iba, dapat tayo ay magkaroon ng thoughts of the diligent. Right. Di ba? It is a good thing na nasa isip mo pa lamang, sagana ka na. Kasi how much more kapag nilabas at nagtrabaho ka na, di magiging sagana rin yung outcome ng trabaho mo. Kapag sa utak mo pa lamang, sagana na.
What you gain is based on how your mind operates. Tandaan nyo yan, ha? What we gain is based on how our mind operates. Kung paano gumagalaw, kung paano kumikilos ang utak mo, yun din ang magiging outcome natin. That's right. Kaya nga gusto natin ng abundant life, plenteous na buhay. Anong sabi ng Bible? Para tayo ay magkaroon yan, para tayo ay ilid niyan, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Diba? Tend only to plenteousness. Bakit? Being diligent will lead you to an abundant life. Diba? Will lead you to an abundant life. Hindi ka ililid niyan sa buhay na, sabi nga ni Sir Misha kanina, ay walang kakwenta-kwenta. Kaya nga gusto natin magkaroon ng abundant life. Hindi yung may malaki kang pera, hindi yung meron kang magagandang damit, 'di ba? Kundi ang napakaganda makuha natin ay superior tayo sa pag-iisip. Amen. May maganda kang gamit, meron nga tayong magandang kagamitan, meron nga tayong maraming pera bilang sa high schooler. Pero ang tanong, paano na yung kaisipan mo? Kamusta ang utak mo? Yep. 'Di ba? Superior ba 'yan? Kapag tayo ba ay nag-isip, angat ba 'yan? Kapag hindi yan angat, ang tanong diyan, meron ba tayong thoughts of the diligent? Yeah. Brother Negong, gusto lang dagdagan yung binanggit mo kanina na Brother JD, Brother Dex, na yung kaisipan kasi ng mga young people ngayon, yung makablend in kasi ba? Diba? Yes. Yung That's kasi right. 'di ba pag kunwari yung naiisip mo 'di ba tinuturo sa ating church. For example, sa inyo mga ladies, pupunta ka sa eskwelahan mo, syempre dapat maayos, 'di ba? Pero pag naisip mo yun, paano kaya kapag di pagtatawanan nila? Kasi nakapalda. Oo. Di ba? Pero alam nyo, yun nga yung sinasabi ng Bible na plenteousness, superiority. Na naisip ko, naisip ko lang na baka pwede or baka parang tumatama naman, na pag sinabing superiority, ay nandun yung pagiging uncommon mo sa iba. Yun. Na Yun. lahat ay parang kumbaga lahat or majority ng tao ginagawa ito, pero ikaw ay kakaiba. Yun. Kakaiba. Kakaiba because of what you think, because of your thoughts. Kasi sa kaisipan mo. Kaya nga angat ka superior, kasi pag sinabi superior, angat ka. Okay? Mataas ka. Okay? Angat ka. Kaya nga tayo, magandang isipin natin bilang isang mga anak ng Diyos. Angat tayo dahil may kaisipan tayo dapat na wala sa iba. Yun. Amen. Diba? Kung yung iba ay, ang kaisipan lang nila ay puro ganito, ito yung common. Okay? Sa sanlibutan, okay? For example nga, yung common na problema natin mga young people ay puro tamad. Okay? That is the common thing na makikita natin. So therefore, kung ganun ang majority, yun ang common, dapat magsipag tayo. Amen. Dapat magsipag tayo. Diba? Kaya nga, superior you have an uncommon thing pagdating sa iba. Na yan ang magsasabi, ito yung nagpapakita na talagang angat tayo sa iba. Diba? Kaya nga yung pag-iisip pa lamang, sabi nga ng Bible, it's just our thoughts pa lang, yung kaisipan mo pa lang. Biruin mo, kaisipan mo pa lang. Nagpapakita na naangat ka sa iba. Kung tatrabahuin mo pa naisip mo. Diba? Kaya nga dito sa ating simbahan, yun nga, again, i-example ko ulit yung pag-social winning. Diba, ngayon, naisip mo, papasok ko sa school, dapat makapag-share ako. Bakit ka nag-social winning? Diba? Para yung classmate mo na yun, schoolmate mo na yun. Pag tumanggap sa Panginoon, ang kaluluwa niya pupunta sa langit. Diba? Talagang ang kaisipan natin ay makakilala sila sa Panginoon. Yung ibang tao, may kaisipan ba na ganyan? Right. Diba? Yung ibang mga classmate mo, yung mga ka-schoolmates mo, may kaisipan ba na ganyan? Wala. Ikaw lamang na may na anak ng Diyos. Yan ang magpapakita that you are superior. Diba? Why? Meron kang uncommon, meron kang wala sa iba, na ito yung magpapakita na angat ka sa iba. Kaya nga maganda yun Alisin natin yung kaisipan natin na
maka-blend in, na kung ano yung majority, kung ano yung trending, dapat nakakasabay ka. Right. Bakit? Kasi pag hindi ka nakasabay, uy, ang ano mo naman, hindi ka updated, di ba? Ganyan yung mga ano nila, di ba? Sabihin nila, ang KJ mo naman. Di ba? In which, pag na ganun, na sabihan ka na ganun, parang feeling mo, mababang klaseng tao ka. Hindi. Di ba? Ang dito, kaya nga tinuturo ng Bible dito sa atin mga young people, high schoolers, kinakailan magsipag tayo pagdating sa tama, pagdating sa Panginoon. Dahil ito yung mag-aangat sa atin. Amen. Ito yung magbibigay sa atin ng buhay na hindi common. Okay? Hindi katulad ng ginagawa ng iba na kung ano yung trending ay sabay rin sila. Ibahin natin bilang mga anak ng Diyos. Okay? Angat tayo. Bakit? May kaisipan tayo na wala sa iba. Diba? Sabi ko nga, yung soul winning, yung alam mo na yung taong yung pag nakakilala sa Panginoon, pupunta ng langit. Hindi yan alam na iba. Diba? Hindi yan alam na iba. Pero tayo alam natin. At pag ginawa mo yan, diba? Ayan pagpapakita na angat ka sa iba. Naisip ko lang, brother Naik. Tama yun, no? Kasi nga, kung titignan natin yung next na phrase, but everyone that is hasty only to one. Kapag sinabi nating hasty, rashness, Yep. di ba? Ibig sabihin yan, mabilis mag-isip. Pero, saan napupunta? Only to one. Kapag sinabi nating one dyan, it means poverty or kahirapan. Kapag sinabi nating kahirapan, yan yung kabaliktaran ng plenteousness, nasa mababang uri ka. That's right. Kaya nga minsan, mabilis tayong mag-isip na, ay ito na lang isusuot ko kasi, para nandito ako, at least inline ako sa kanila. Inline ako sa, anong tawag doon? Sa forma ng mundo. Yeah. Pero makikita natin, hindi nga yun ang design ng Diyos. Ang design ng Diyos sa atin ay tayo ay magkaroon ng angat na buhay kaysa sa mga high schoolers sa labas. Di ba? Kaya nga, ang napakaganda nito ay tanggapin natin yung thoughts of the diligence. Ano yan? Nagsisimula yan by making a decision. That's right. By making a decision na ikaw ay magiging masipag. Na ikaw ay tatanggapin mo na mas superior ka talaga sa iba. Tandaan natin, superior tayo sa iba kapag i-apply natin lahat ng naririnig natin dito sa simbahan. Lahat ng napapakinggan natin, yung preaching nung nakaraan ni Pastor, i-relate ko lang, karamihan ng kabataan dito sa mundo, mababati lamang ang kanilang tatay ng Happy Father's Day, may isip lamang nila ang kanilang tatay kapag Father's Day. Pero dapat tayo tinuturo sa atin na araw-araw gawin nating treasure ang ating mga magulang. So marami tayong nalalaman dito sa church na ipupunta tayo na yun ay gagawin tayong magkakaroon tayo ng thoughts of the diligence. Lahat ng ibinibigay sa ating kaisipan ay thoughts of the diligence yan. At it will lead us only to plenteousness. Pero kapag papairalin natin yung rashness natin, ano yun? Only to one. Diba? May only na naman. Ililid na naman tayo sa kahirapan. Hindi lamang sa kahirapan, sa buhay mo, syempre, magsisimula yan. Mahirap ang isip mo. Diba? Ano ibig sabihin ng mahirap na isip? Ay nako, baka ano na yan? Baka hindi gumagalaw. Hindi na nag-iisip yung kaisipan natin. Kasi nga, ganun yan mga kabataan. Mga high schoolers, wag nating hanga din na mag-blend in. Diba? Right. Kasi ibig sabihin ng nagbe-blend in ka lamang, hindi gumagana. Yeah. Diba? Hindi gumagana. Hindi nag-ooperate yung mind. Pangit sa Tagalog kapag sinabing hindi gumagana ang isip. Hindi nag-ooperate yung mind. Kaya nga makikiblend in tayo. Pero nga, tandaan natin, ini-encourage ko kayo, meron tayong nalalaman na hindi nila nalalaman. Amen. At yung nalalaman natin will lead us only to plenteousness. Kaya nga, anong gagawin natin yun? Make a decision na tanggapin at i-apply yung thoughts of the diligence. Amen. Diba? Yun lang. Amen. Thank you, Brother Negong. Kaya, ayun, napakaganda. Okay? Napakaganda ng katangian ng isang taong masipag. Okay? Katangian ng isang taong masipag. Kaya nga tayo, tanungin natin ating sarili, masipag ba ako? Diba? Masipag ba ako? Paano natin malalaman yan? Yung sa pag-iisip pa lang.
paano ka mag-isip? 'Di ba? Anong kaisipan mo? O katulad ngayon, pupunta kayo sa inyong mga eskwelahan. Ngayon, ano ang nasa isip mo? Okay? Nasa isip mo ngayon sa oras na ito, nagagawin mo sa inyong eskwelahan na pagpapakita lamang na ito ang mga ginagawa sa eskwelahan, pero ako bilang isang anak ng Diyos, ito dapat ang gagawin ko. Diba? Amen. Ito ang gagawin ko. Ngayon, pupunta kayo sa inyong mga eskwelahan, mga high schoolers. Magandang ilagay nyo sa isip ninyo lagi na ngayong araw, dapat may masyaran man lang ako. Amen. At masyaran mo, inggit sa lahat, tinuturo sa atin dito, i-invite mo. Amen. I-invite mo sa simbahan. Hindi ko hayaan na ngayong araw ay uuwi ako na wala man lang akong nasyaran at wala man lang akong ma-invite. At Yun. sabi ko nga yung iba walang ganyang kaisipan. Okay? Walang ganyang kaisipan. Okay? Una sa lahat, syempre, wala nagturo sa kanila. Okay? Wala nagturo sa kanila, kaya nga kung ano yung nakikita nila sa mga kapwa nila yung people, yun rin lang ang gagawin nila. Pero tayo mga anak ng Diyos, may simbahan, tinuturuan tayo, di ba? Nakakalungkot, tinuturuan na nga tayo, sabay ka pa rin sa agos ng sanlibutan, di ba? Hindi mo pa rin ginagawa yung dapat gawin. Paano tayo makikita ng mga young people rin sa labas? Yan. Pero yun nga, maganda na kung ano yung tinuturo dito sa ating simbahan, yun ang ilagay natin sa isip natin. Dahil Amen. pag yan ang nilagay natin sa ating isip, ito yung mag-aangat sa atin bilang mga young people. Amen. Diba? Ito yung mag-aangat sa atin, sa inyo mga high schoolers. Nasabi ko nga, may kaisipan ka na wala ka sa iba. Not even your teacher ay merong ganyang kaisipan. Not even the faculty and staff of your campus ay may ganyang kaisipan. Diba? Na pagpapakita lamang na angat tayo sa iba. Bakit? Sa naiisip natin. Amen. Sabi ko ngayon, ilagay natin sa isip natin. Dapat may masyaran ako. At ang nasa isip natin dyan ay para yung kaluluwa niya ay hindi mapahamak sa impyerno. Right. At magkaroon siya ng katiyakan na langit. Ang tanong again, may ganyan bang kaisipan yung iba? Diba? Alam ba nila yan? Hindi. Doon pa lamang, pagpapakita na yun, naangat tayo sa iba. Diba? May nalalaman tayo, may alam tayo na hindi alam ng iba. Diba? Isa tabi mo yung mga kung ano-anong alam mo. Diba? Marami na tayong alam sa sanlibutan eh. Pero yan ay common na yan sa pagdating sa sanlibutan. Pero, ang maganda, ang meron dapat tayo, ang magandang ilagay natin sa ating isip ay yung isip na tinuturo dito sa ating simbahan at masasabi natin na itong kaisipan na ito, it is the thought of the diligent that will lead us to a plenteous life. That will lead us to plenteousness. May pakinabang. At iaangat tayo. Diba? O kaya nga, again, mga high schoolers, o ngayon, papasok kayo, anong nasa isip mo? Right. Diba? What's on your mind? Sabi nga ni Facebook. O, diba? Anong nasa isip mo? What's on your thought? Sabi nga ni Messenger. Tama ba yun? Yun sa notes? Diba? Ha? Drop a thought. O, diba? May ganyan-ganyan. O, tapos, ikaw kung ano-ano nilalagay mo sa notes. O, diba? O, paggising mo, notes agad. Tapos, kung ano-ano nangyayari sa buhay, may mga ganyan tao di ba? O, lahat na lang ino-notes. O, wala namang kakwenta-kwentang mga notes. Diba? Biruin yun, di ba? Kung ano-anong naka-notes. Pero pag titignan mo, high schooler na yan. Ganun mag-isip. O, di ba? Pero tayo, sabi ko nga ang magandang ilagay natin sa ating thought, okay? Sa ating kaisipan. Katulad ngayon ay yung mapapakinabangan tayo ng Diyos. Okay? Yung magagamit tayo ng Panginoon. Sa buong maghapon, sa iyong mga gagawin. Di ba? Common na yun yung mag-aaral ka sa buong maghapon. Common na yun. Di ba? Given na yun. Pero ang tanong, ano yung gagawin mo na magpapakita na angat tayo sa iba at may pakinabang pagdating sa Panginoon? Di ba? Ano mga gagawin mo? Kaya nga sabi ko nga, unang-una dyan, mga schoolers na nakikinig sa umagang ito, makapag-share tayo ng salita ng Diyos.
Yun ang dapat nasa isip natin lagi. At ma-invite mo pa. Pag yan nakapunta na Sunday, di ba? Pag ginamit ka ng Panginoon, hindi ka ba masaya? At yun yung sinasabi mo nga, Brother JD, na masaya ang Panginoon sa ginagawa natin. Brother Dex, parang nanggigigil na si Dex magsalita eh. Masasabi mo sa... Ano masasabi mo sa pinag-uusapan natin? Ayan, so yung masabi ko lang yung sabi nga ni Kuya Mishak na lahat ng pag-iisip ng isang masipag ay may pakinabang. Amen. Sabi nga sa amin ni Pastor nung subject po namin no, kagabi, sabi niya, makawil ka na isang kaluluwa, masaya na yung buong kalangitan. So, dapat gawin natin, huwag tayong mahiya, no? Lalo na sa school natin, sa school nyo pala, sa school nyo na huwag kayong mahiya na i-share natin yung kaligtasan. Amen. So, isa pa yung yung sabi rin sa amin ni Pastor yung isang taong masipag ay may tagumpay sa buhay, no? Amen. Amen. At Totoo yun. isang tamad naman ay walang tagumpay sa buhay, no? That's right. So, yun lang. Amen. Thank you. Brother Dex. Edman, join sa ating Google Meet. Sino yan, sir? Si Mark. Mark, review mo. Si Mark. Mark, good morning. Good morning, sir. Ayan. Nasaan ka na? Nasaan ka na ngayon? Lalim Bahay ng pa lang, mangga. sir. Nasa bahay pa lang. Ayan. Ayan. Nakasunod ka ba sa pinag-uusapan natin, Mark? Hindi na, sir. Yeah. Pinag-uusapan natin, Mark, ay patungkol pa rin sa kasipagan. Kasipagan. Na kung paano mag-isip ang isang taong masipag. Na kasi sabi ng Bible nga, Mark, ang taong masipag, ang nag-iisip pa lang yan, dadalhin na yan sa may pakinabang na buhay. Ikaw, Mark, naniniwala ka ba na ang pag mag-isip ang masipag, may pakinabang? Tama naman, sir, kasi lahat yan ng bagay, pinag-iisipan yan. Mhm. Kaya kung masipag ka, pag-iisipan mo yan kung gagawin mo. Mm. Yan, Kaya totoo yan. Sige, Kung wala kang isip, tamad ka. Paano kung may isip? Wala namang Hindi. Kahit may isip yun, kung di niya gagawin, tamad pa rin siya. Amen. Ang tamang term dyan ay lahat may utak. Yan, lahat may utak, hindi lang tama ng paggamit, kaya hindi, yan na nasasabi natin na hindi nag-iisip. Diba? Ayun. Kaya nga, sabi nga namin, Mark, dito sa pinag-uusapan natin, Mark, ang magandang nasa isip mo, ilagay mo sa isip mo bilang high schooler, mga high schoolers na naikinig sa umagang ito, ang magandang kaisipan na ilagay ninyo ay yung kaisipan na may pakinabang pagdating sa Panginoon. Diba? Hindi lang yung para sa inyong sarili. Sabi ko, given na kasi mag-aaral ka sa buong maghapon, gusto ko pag mag-quiz kami, perfect ako. Kahit pa mag-exam yan. Kasi mula pa lang ng school ninyo, gusto mo na mag-exam na kagad. Diba? Given na yan. Ay, mag-aaral ka ng maayos. Ay, given na yan. Pero, ano yung dapat gagawin natin na unang-unang masaya, unang-unang magpapakita ng pakinabang ay walang iba kundi ang Panginoon. Nasabi ko nga, unang-una, yung makapag-share ka ng salita ng Diyos. Makapag-share ka ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na kapag nakapag-share ka ng salita ng Diyos, na-invite mo yan, ang nakikinabang unang-una dyan, sarili mo, at syempre, Panginoon. Ang Diyos. At masaya ang Panginoon. Masaya ang Panginoon. Ayan, kaya nga, sa kaisipan pa lamang, dapat may kaibahan na tayo. Amen. Dapat angat na tayo sa iba, may pakinabang tayo. At yan yung kaisipan ng isang taong masipag. At yan yung magandang ilagay natin sa ating kaisipan. Okay? So, dito po muna namin puputulin ang ating pong pinag-uusapan. And may mga dumagdag na nanonood sa umagang ito bago po namin kayong batiin. Of course, dito itong mga live audience natin. And ating tatanungin din sila sa kanilang natutunan. Yan, sa umagang ito. Yan, sige, simulan na. Ang natutunan ko po ay dapat hindi tayo masipag sa pagsa-cellphone. Dapat masipag tayo sa buhay ng Panginoon at masipag tayo sa kamunduan. Papariwala tayo at hindi tayo kinabang sa kamunduan, kundi
Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat po huwag po tayong padalos-dalos sa mga iniisip po natin at ang isa pong masipag na tao ay dadalhin po sa pakinabang at dahil lahat po ng kanyang iniisip ay may pakinabang po. At maging masipag po tayo para mag-gain po tayo sa ating buhay. At ayusin na natin kung paano tayo mag-isip at hindi po tayo ilalagay sa mababang uri ng kalagayan. Amen. At what we gain is what our mind. At alisin na po natin sa utak natin ang nakikiblend po sa kamunduan na inaamin ko po na may pag-uugali po ang ganun. Kaya babaguhin ko po yun. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay ang taong masipag ay may pakinabang, pero pag hindi ka nagagamit, hindi ka napapakinabangan sa gawa ng Panginoon. At maging masipag sa lahat ng bagay. At dapat ang kaisipan natin, dapat ang kaisipan natin ay yung kasipagan. Yan lang po. Ano po sa ating lahat, natutunan ko po yung kanina sa devotion ay lagi pong mag-isip ng uncommon thing na wala po sa kamunduan, kundi yung naiiba yung iniisip mo at laging mag-isip na merong plenteousness. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay yung sabi po ni Sir Meshach na tanong po ni Sir Meshach na saan ka dadalhin ng thoughts mo? Sa akin po yung dadalhin po ako ng thoughts ko sa at yung sabi po ni Brother JD na dapat makitaan tayo ng kasipagan para tayo may pakinabang. Na ako po minsan di po ako nakakita ng kasipagan, kaya po minsan di po ako nagkakaroon ng pakinabang. Sabi po ni Sir Negong kanina na ang thoughts ng masipag ay naglilid lamang sa masaganang buhay. Na yung kaisipan po ng masipag ay maglilid sa masaganang buhay, na dapat po magkaroon po tayo ng masipag na pag-iisip para mailid po tayo sa masaganang buhay. Yun lang po. Yan. Good morning po. Yung natutunan ko po ngayong umaga is ang taong masipag ay may pakinabang, at kapag masipag ka po ay mapapasaya mo ang Panginoon. Kaya at ako po bilang kabataan, dapat po pag nag-iisip ay dapat po ang kaisipan natin ay kasipagan, dahil ito ang mag-aangat sa atin. Sabi nga po yun po yung sabi ni Sir Meshach, at yung kay Sir Negong naman po is what you gain is based on how our mind operates, and being diligent will lead you to abundant life. At sabi po ni Sir Meshach kanina, kapag superior ka mag-isip, uncommon ka sa iba. Meron kang nalalaman na hindi nila alam, kaya dapat hindi po natin wag tayong maghangad na maki-blend in sa mundo. Dapat ang kaisipan natin is superior, at dapat ang kaisipan natin ay kasipagan. Yun lang. Iyon. So, maraming salamat sa inyong mga natutunan sa umagang ito. Ayan. At bago po tayo magtapos, batiin muna natin. Ilan lang mga schooler dito. Of course, dyan si Clarence.
nakikinig rin si yung mga taga-area namin, si Lance at si Kenny. Yan, nakikinig sila. Alpha Kenny. Si Zia, sino pang high schooler dito. Yun, sila lang. Yan. Si Mamayra, si Denmar po. And dapat po nakikinig yan. Sabi nga ni Pastor dapat po nakikinig sila. And of course, good morning po sa ating Pastor. And mga dumagdag po ay si Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, good morning, Ma'am. Si Ma'am Beth. Si Ma'am Cherry. Ma'am Cherry Liz. Ma'am, good morning. Yun lang. Cherry Liz. Si Sir Salvador Bore. Yun, so sila lang naman yun na idagdag. Yan, sa ating pong 15 na viewers, hindi po namin alam kung sino yung iba. Well, thank you po sa inyong pakikinig yan sa umaga pong ito. Yan, kung nandyan man po kayo, I hope na kami po ay naging blessing sa inyo. Yan, sa umaga pong ito. Ganun din, Mark, yan, wala ka man dito, pero katulad nga na narinig mo ngayon, at lagi mo naririnig dito sa ating simbahan, maganda ipapasok ka, makapag-share ka ng salita ng Diyos. Huwag mong hayaan na uuwi ka na hindi ka man lang nakapag-share. Okay? So, again, maraming salamat po sa lahat na nakinig yan sa umaga pong ito. And we are hoping, mga kapatid, na kami po ay naging blessing po sa bawat isa po sa inyo. Yan. Kaya mga schoolers, and mula sa ating pinag-usapan ngayon, and siguraduhin ninyo na sa buong maghapon, ang unang-unang nakinabang sa ating mga ginawa ay walang iba kundi ang Diyos. Unang-unang masaya ay walang iba kundi ang Panginoon. Paano mangyari yon? Huwag mong hayaan na uuwi ka, wala ka man lang nasharean. And dapat uuwi ka, meron na kilala sa Panginoon at meron ka na-invite yan, para dito sa ating simbahan. Alright, ganun rin po sa lahat po ng mga members. And maraming salamat po ulit sa inyong pong pakikinig. Tayo po ay magwakas na sa panalangin. Brother JD, magwakas tayo sa panalangin. Tayo po sandali manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa natapos namin devotion, Panginoon. Salamat po sa salitang aming napakinggan na patungkol sa kasipagan, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ng utak ng kasipagan po yun sa mga bawat tao po ngayon dito, Panginoon. Lalo na po yung mga high schoolers na katulad namin. Bigyan niyo po kami ng wisdom and understanding para sa aming pagpasok ay meron po kami matutunan, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po kami ngayon at sana po ang bawat isa sa amin ay makapag-share at magawa po namin sinasabi rin ni Pastor RJ na everyday soul winning, Panginoon. At pinapasalamatan po namin kayo sa bawat blessings na binibigay niyo sa araw-araw. Bigyan niyo po kami ng special na protection sa aming pagpasok, Panginoon, at bawat isa po dito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng protection. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po and God bless po sa bawat isa. Thank you, Mark. Ingat Thank ka. you, sir. Thank you, sir.